Magandang araw po mga Kapinoy. Kamusta po kayo? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kahit saan mang parte ng mundo kayo na andon, ano? Ay, balita ko po ay nakauwi na itong si Alice Guo, ano? O Guo Waping. At siya po ay by this time, siguro habang napapanood nyo ito, ngayon po dito ay Webes ng hapon, ano? At pauwi na ako. Nakauwi na po at nakadating na si Alice Guo sa Pilipinas kaninang madaling araw daw diyan, ano, ng Friday, ano. So, nakuha na po siya ng Philippine authorities like si Benhur Abalos ng punta po doon para kuhanin agad si Alice Guo at sabi daw sa kanila ng uh, police authorities sa Indonesia ay kailangang makuha nila si Alice Guo kasi bago mag-expire yung 24 hours. Ano? 24 hours kasi wala pong warrant of arrest talaga si Alice Guo, ano? Kundi sa immigration lang. At ang warrant of arrest pa nga ay sa tawag dito doon sa Senado, ano? Pero ang criminal case wala pa po. So, kaya nagmamadali silang pumunta kahapon, ano, para makuha si Alice Guo para hindi i-release ng Indonesian authorities, ano. So, umabot naman nata sila Benhur Abalos, and then ang hindi nila alam ay nakapag-issue na pala ng warrant of arrest ang isang RTC sa Bamban Tarlac, ano, nakapag-issue na. So, nung nalaman nila na si Mayor Alice Go ay meron ng warrant of arrest right after na makatungtong sa Pilipinas, ay binasahan na po agad ng Miranda rights. Ano? Binasahan na ng kaso at binasahan ng Miranda rights. Isinerve sa kanya ang warrant of arrest, ano? And then kaya medyo hindi na nagsalita si Alice Go simula nung mabasahan siya ng Miranda rights. Ano po yung Miranda rights? Yung sinasabing you have the right to remain silent, ano? May karapatang manahimik, kumuha ng abogado, and whatever you say against you will be used against you in the court of law. Mga ganun ba? Ano? So, yan po ang mga Miranda rights. And right to attorneys. So, hindi na po nagsalita, ano. Kasi nung pong nasa Indonesia pa siya, nung kinuha siya nila Benhur Abalos, makikita nyo naman parang lively pa siya sa mga pictures, ano. May mga pictures siya na nagpapakuha na naka-peace sign pa, ano. Ewan ko ano bang sign yun. Pa-cute sign. So, at may kasama pa siya ni Benhur Abalos, ano. Ewan ko kung saan galing yung mga picture niya, pero nakikita ko po sa social media kagabi, ano. O kaninang umaga dito sa amin. So, meron pa ngang nagpasabi pa nga si Risa Hontiveros na ito daw si Alice Guo ay hindi celebrity, siya daw po ay pugante. Totoo naman, ano, kung bakit naman may mga picture nga naman na para bang talagang celebrity itong si Alice Guo. Well, anyway, celebrity nga in a different way, ano? Infamous. Sikat siya dahil sa kanyang kaso sa pagtaka sa Pilipinas at sa kanyang pamimeke ng kung ano-ano dito sa ating batas, ano. And then sumali pa siya diyan sa Pogo, money laundering, uh, human trafficking, marami na po siyang kaso, napakadami na. Ano, so nandiyan na po, nasa Pilipinas na, umuwi na, at nung siya ay humarap sa press sa airport, ay actually hindi po humarap, tumalikod, ano. Ay naka-orange suit na, ano, naka-orange na po siya at nakaposas. Okay? At hindi na rin siya sumasagot. Alright, so
Magaling ang pagkakagawa ng ano diyan, ng Indonesian authorities at saka ng Philippine authorities in cooperation with the Indonesian authorities, ano? And then, malaman natin kung anong mangyayari ngayon kay Alice Go ngayong nasa Pilipinas na at may kaso na, ano, at least meron na po siyang kaso, unbailable offense. So, makukulong siya. Kung saan siya, kung saan siya ikukulong, ay hindi natin alam. Pero siguro naman dapat hindi mabigyan ng special treatment yan. Kung dapat siyang ikulong sa provincial jail ng Tarlac, dapat siyang ikulong doon dahil yun ang may warrant of arrest. But by the way, ano nga pala, no, sa kanilang pag-uusap ni Benhur Avalos, ay sinabi niya na kung po pwede siyang protektahan kasi meron daw siyang death threat kaya siya umalis ng Pilipinas. So, I don't know where it comes from, kung sino may death threat, yung bang mga galit sa mga ginawa niya dahil siya ay maraming kalokohang ginawa, or death threat in a way na galing sa mga taong kanyang kakutsaba before sa sindikato at tinatakot siya na pag siya ay nagsalita ay may mangyayaring masama sa kanya, ano? So hindi natin alam kung saan, hindi maliwanag yung pagkakasabi niya kung saan nanggagaling ang death threats. Doon ba sa mga dati niyang kasama na siya pinagbabawalang magsalita, o dito sa mga taong ginalit niya na dahil sa kanyang mga kasalanang ginawa o kalokohang labag sa batas, ano? Hindi natin alam kung saan galing. So at any rate, sabi naman ni Benhur Avalos ay uprotektahan siya, no? Basta magsabi lang siya ng totoo. Malay nyo, baka siya ay maging, hindi natin alam, ano? State witness, no? I don't know. It all depends on the Department of Justice kung saan sila, kung siya ay papasok sa being a state witness. Kung siya magtuturo ng mas malalaking tao sa kanya, no? At dapat alam niya lahat ano, ang sindikato na yan, ano? Para makonvict yung ibang malalaking tao sa likod ng mga pogos na yan, ano? Mga illegal na gawain ng pogo. Okay? So hindi po ganun kadali ang maging state witness, ano? Kailangan talagang marami siyang alam, ano? Marami siyang alam. Okay? So, right, sandali lang po ito at na binalitaan ko lang kayo. Ano? Okay? Magandang araw po muli sa inyong lahat. Bye-bye!